Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. News Update. Conversations with Clever. Real talk. Philippine Standard Time, it's 4 minutes after 3 in the afternoon. Hello, Philippines! Hello, Iloilo! Hello, Isatyu! Siyempre, nagabalik on air ang inyong partner. This is Hives. Kag this afternoon, mga kabyanan, ginaupdan kita sa kakon ko, Angkor, Wailiwan ng University President sa Iloilo Science and Technology University. Wailiwan, Sir Gabs, mayong hapon. Mayong hapon, Sir Hines. Pinakakalipay ulit makapag-upod sa imo sa subong hapon sa aton nga programa Hello Isatyo with a real talk nga aton nga show subong hapon. That's correct. Thank you for that, Sir Gabs. I'd like to mention, by the way, no, sa mga upod natin dito sa mga nagapalamati, even ang mga ara subong sa radio tuners, no, 585 Radio Pilipinas Iloilo. This is historical, no? Ibutang tagi diya sa part sa katon history diya sa the recent engagement with Radio Pilipinas Iloilo. Anyway, for the next 1 hour, mga kabyanan, we would like to invite you to please join us. That is by commenting, no, or sending your questions sa aton yung mga Facebook pages. Let's take this opportunity nga ating aton University President to be able to answer some of the questions. And at the same time, sa mga gusto may panamyaw, no? Sa mga gusto mag-greet, Sir Gabs, i-invite mo natin sila, especially dito sa mga units natin sa university nga nagpapamati sa atin. Okay, anyway, before ito pasudlad, no, because last time, as I was mentioning last time, no, we forgot the details regarding sa mga bagot ng architects, Sir Gabs. So, we took the chance of asking atong PICO coordinator from College of Engineering and Architecture para tagaan kita sa mga latest happenings, no, or latest events dito sa College of Engineering and Architecture, including ang mga nagligad na nakapasar sa ato niyang architectural or architecture exam sa PRC, no? So that's one. And later on, we will also be joined, Sir Gab, sa ating partner, tawag na lang partner, no? Diriya sa Real Talk naton. Real Talk. Wailiwan, ang ato niyang nga partner from SSS, no? So that matagaan naman sa information ang atong mga kapdanan nga kinahanglan sa mga serbisyo sa sila nga ahensya sa aton nga gobyerno. Okay, anyway, before we move on, no, I think that we are all set for our updates regarding sa aton upod, our college coordinator from the College of Engineering and Architecture. Sir Gab, let's welcome si Engineer Adrian Piliano. Sir! Hi, sir. Good afternoon. Real Talk. Okay, sir. Engineer, mayong hapon. Upod mo siyempre si Hines, at atong na presidente, nag-ayukom si mo daw. Hindi kita matense, no? Amo ginaya atong setup sa mo. And this is so good, no, for the university. Anyway, I just don't know kung can I ask the one, sir? Okay ang signal? Ang sa kwadro. Babatian po siya, sir. Hindi masyado. Okay, mabutang kita sa headphone para at least mabatian natin si Engineer. Anyway, Engineer, sa pag-umpisa sa imo nga paghatag sa updates, let's move on, no? Unahon ta siguro, Engineer, ang mga detalye sa nakapasar nga mga architect naton, mga bago ta architects diriya sa ISAT University. Go ahead, please. So, good afternoon, Iloilo Science and Technology University. So, here are the latest campus highlights, especially the achievements from the College of Engineering and Architecture for the Architecture Licensure Examination.
So the university produced 23 newly registered architects, posting an impressive 95% passing rate among the first-time takers, with 19 out of 20 examinees passed. Meanwhile, the repeaters takers recorded a 57.14% passing rate with 4 out of 7 successful examinees. An overall of 85.19% passing rate, surpassing the national passing rate of 82.12%. So Real this talk. achievement reflects our university commitment to academic excellence and quality education in architecture. That's Congratulations. all, sir. Congratulations. Congratulations sa ato nga College of Engineering and Architecture producing a new set of architects. So siguro, Sir Adrian, malantaw natin sa, although why kita ka nadala sa top performing schools, but knowing with the 85% nga university passing performance, somehow daw manami ini siya nga indications nga our architecture program really is doing good. So, Mhm. i-compare natin sa national nga level sa kabilugan, no? Kay bala nato may mga may certain limitations para madala kita sa top performing schools. But kung i-rank nato na nato nga university sa kabilugan, mga ikapila gyud man kita pa hayan. Sir Adrian? Actually, sir, sa aton nga passing rate, kay this is the highest kita sa aton national passing, so that is very good din yung performance sa aton nga college, especially our university. Mhm. So I think, sir, kung sa performance naton sa kabilugan, I think kung kay mostly ang aton nga passing percentage is dapat maka 50 more than 50 examinees, Mhm. which is equivalent to 80% para makasunod sa top performing. Pero sir, because of our Gamay lang nagawa, ano? Gamay lang nagawa sa exam. but we are 19 na siya, so it is good performance na sir ang 95% na passing rate sa aton nga first time. Congratulations sa aton nga College of Engineering and particularly ang aton nga Architecture Department. Kung hindi ko magsala, daw ko ang siguro Sir Gabs. I mean, that's part of the direction we set also sa leadership sa university. Kaya remember, daw, nagpanawagan, naging sa nakitang challenge sa mga PRC exams na board courses naton to be able to really rank, no, na mataas yes sa national passing percentage and hopefully would land sa mga top performing schools yes sa bilog ng universities. Kung Yeah. hindi ko magsala. Really, we challenge the College of Engineering and Architecture nga we will be producing top-notchers as well as we will be included sa top-performing schools in the national level. Kaya galing sa subong, gamay lang ang nagkuha nga aton yung mga graduates. Kaya kalabanan nabi nga ginadala sa ranking ang as mentioned ni Sir Adrian nga ang may examinees 50 and up, but kung ding consider siguro nga 20 ang nagkuha, dala kita kay about 80% no kung ato yung performance. Tama. Kanami. Sige, thank you. Sige. Engineer, ano pa bang latest? Kay last time to, daw ay kami kaabot o kalantaw to sa mga happenings sa may gymnasium. Pero can you please tell us kung ano mga nagkalatabo sa Sinadya, sang Seiya? But before that, sir, we have, after some, for the highlights sa aton nga sa'yo days, we are done with the architecture, and we have 4 departments, sir, in our upcoming board exam. In the mechanical, on February, ECE on March, and April 2026, electrical and civil engineering board examination. So, ginahulat-ulat na pa mga mo sila. February, so within this month, we are expecting nga magakuha man na result sa aton nga mechanical engineer's licensure examinations. Daw sulod ni Yes. Mr. Heinz. Mechanical, then we have the electrical kag electronics, and the last I think is civil engineering sa May. So balantayan no aton nga mga performance ang aton nga university. Dugangan ta na pamuyo ta. Yeah. Nga may ala na naman kita sa makasulod sa mga top natin ng mga estudyante
Kaya siyempre, we are excited kay ang ato ng mga top notchers may ara silang financial incentives kung maka first placer. Ang ato nga 100,000 nga Gahulap. check para sa top 1, nagahulap lang na yan. So, hindi ka mo magkakulba nga maubos ang aton nga kisling nila base maubos ng kwarta sang isa. Oh, we are really prepared para sa mga aton yung mga top performing mga estudyante. Real talk. Kanami pamatian halin sa ato ni University President. Kung maubos na sa amo na nga Respeto. respeto, okay lang. Okay din, okay din. Okay, good. Anyway, please proceed, engineer. Okay, on last January 29 to 31, 2026, the celebration of in our college, the College of Engineering Architecture Day 2026, with the theme Kronika, Panata ng Diwang Bayani, Pagliyab ng mga Sagisag ng Lahi. This is a 3-day celebration highlighted the rich narrative, unity, and competitive spirit of our 5 departments under the college through various activities such as sports event, Mhm. the literary musical contest, banner making, SEA alumni, or our SEA alumni homecoming, and the most highly anticipated Mr. and Miss SEA 2026 pageant. So this year, ang aton nga Mr. Miss SEA, nag-back-to-back ni siya ang architecture department. Last year, si Miss Adrian Marie Bautista, and now also the architecture department awarded for Miss 2026 SEA crown, Miss Francis Ashley May Marigon, and for Mr. SEA, nakuha sa pambato sa Civil Engineering Department, at si Mr. John Azaria Dayo. Grabe ang sayang So, archi to. sa Gusto lingon kung ano sila yung engineer? points ni siya. Bali, may points ni siya, sir, ang aton nga different sport activities kag litmus para makuha ang total points sa per department. So sa kabilugan, nakuha sa Civil Engineering Department, bali back-to-back man ni sila, sir. Last year sila man nag-champion. Okay? So, Civil Engineering Department represented ang Sigra Corrica nila, sir, na team, dominated with 472 points, while ang Electrical Engineering Department represented Hidan, represents with 422 points, earning the first runner-up. For the Electronics Engineering Department, under Canlaon na team, placed second runner-up with 419 points. And for the Mechanical Engineering Department, represented si Plagan na team, and the Architecture Department under Duwalhati na team. So placed third and fourth runners-up with 398 and 396 points respectively. So, ang SEA Days, bali mo ni siya, sir, not only ga-promote sang healthy competition sang amon mga students, but also ga-strengthen sang camaraderie among mga students, faculty, and alumni. This is marking another milestone and memorable chapter in our college growing chronicle of excellence. Congratulations no sa aton nga College of Engineering. Very engaging na gid sa sir sa atong mga estudyante sa College of Engineering, bisa ng Mr. and Miss gani sang una wala na ginasapak sa mga taga College of Engineering kaya kalabanan na sa una mga lalaki, puro mga lalaki dapat subong damo na da mga matahong nga mga estudyante kag mga Matahom, maalam, talentado ang mga estudyante. grabe na sila gid participative no sa aton mga activities. May mga time lali before nga sa aton nga may mga Mr. and Miss wala ya sa nag-entra nga sa taga College of Engineering, but this time siguro ginapreparahan nila nga aton nga foundation anniversary by September na may ibunggo na kita taga College of Engineering in terms of beauty, no? So congratulations no sa aton Congratulations! That's definitely good news. College of Engineering and Architecture. Anyway, engineer, salamat again, ladies and gentlemen. Engineer Adrian Piliano, PICO Coordinator from the College of Engineering and Architecture sa ISAT University. Thank you very much, sir, Adrian. Thank you so much, Sir Dan, Sir Han.
Okay. Afternoon. Good afternoon. Mga biyan, it's 18 minutes after 3 in the afternoon. Tagahan ta kamo sa daw gamayng information ano. Ang atong partner, ang atong presidente will be giving us some points regarding sa 10-point agenda sa atong leadership, no. Sir, very briefly, ano ba ang kung i-summarize natin ng 10-point agenda and what is it all about? The 10-point agenda nga being laid down ako when I became the president are the specific directions on how we are going to achieve sa atong vision of the university to be the leading science and technology university in South Asia. So para matigayon nato ni siya ding strategize na pag siya naging pahat-pahat on a certain specific area of concern. So just like in terms of academics, in terms of research, so ging-identify nato ni para focus ang atong nga direction sa different set of areas of concern. Siguro later on i-lay down naton kung ano ini sa mga 10-point agenda nga patigayon naton as approved also by the board sa aton nga bagong strategic plan for 2025 to 2029, Sir Hines. Thank you so much, Sir Gabs. And definitely, we will be having more of that no, sa pagbalik natin Ria sa ating mga programa. But meanwhile, happy listening din sa mga different units ng ISAT University na nakatutok sa ating mga programa sa Subong. Don't forget, you can send in your comments or your questions or even your greetings no, sa ating yung mga comment sections sa ating respective social media pages. ISAT University Public Information Office na Facebook page or Ria sa 585 DYLL Radyo Pilipinas Iloilo. More of that sa pagbalik natin. Time right now, it's 3 minutes or 20 minutes after 3 in the afternoon. This is Real Talk. Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Kag sa kamartes tupod kay Lucine Haspe, kag Jobet Amy Arceta. Real Talk, ubaluon ng mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistre Jr. sa Tagsa Kamiyerkules. Study Bright, ang programa naging disenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala. Magpamati na para hindi ka maulhisa. Study Break, ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustupido. Tagsa Pawedes. Level Up, ang programa ang magdala sa inyo sa nagkalain-lain na parte sa kalibutan kung sabihin na ECFU may global collaboration sa international advancements. Kag sa Tagsa Kabernes, ugtanta si Ms. Liza Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Nakabakal ka na pala sa imo PE uniform? Kung wala ba, magkadto na sa ECFU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ECFU sa Dalang Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka makabakal sang tela para sa ECFU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nabudlayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for Reservation na nahamtang sa second floor sa Student Services Building. Pagpangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portulo, ang project manager sa rental services, o si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292.
Real Talk. Philippine Standard Time, it's 23 minutes after 3 in the afternoon. Nagabalik sa gyapon ng inyong mga partners. This is Heinz and of course, kaupunta ang atong co-host, Sir Gabs? kag ini ang siyempre, ining atong programa, Real Talk. Alright, anyway, sa mga kabyanan natin na nag-hulat-hulat, no? We're seeing mayong hapon, good afternoon, sa mga kopata dira sa may sagwa sang Burgos, no? Nga nagpadala sa aton sang mensahe, mga nagabaligya dira, no? At the same time, ang mga karinderya nga nagapalibot sa Isat University, mayong hapon sa inyo. Thank you so much also for listening. Now, Sir Gab, before kita mag-proceed no, sa discussion natin about sa detalye sa ating 10-point agenda, upod naman subong no, sa siningation, ang isa naton sa mga may turing ta nga kwan, makonsidera ta nga partner no, from the social security system. So, we would like to have on the line, and thank you so much for being on board, si Sir Emil. Sir Emil, mayong hapon. Yes, Sir Heinz, good afternoon and good afternoon sa ating pagpalamati or sa mga labot sa ating programa. Oh, Sir Emil, salamat gid din despite the short notice, Sir Emil, ara ang inyong permis. So, partner ka ginamon dire. Yes, it's our pleasure yun Sir Heinz, no? Basta anything na makahatag information or makapulik sa ating mga kauturan, always really open natin yun yan. By the way, no, for the information of everybody, si Sir Emil is the Senior Communications Analyst sa Social Security System. Ang pinakauna, what's the latest, Sir Emil, pag-abot niya sa SSS? So far, ang announce natin on December, if hindi pa familiar ang ipan, may mga kabukit Sir Heinz ng mga programa. Number one, in-launch natin, sa ibang program, no? May in-launch kita nga pag natin nga ID, ginatawag na natin nga may SSS card. So, kung dati ang nandan ang natin nga mga members, isang unit sa type na ID, so subong nga nakita sa isang ginatawag na may SSS card wherein ang namin sa ano siya, dual purpose. Kaya ID, at the same time, savings account na siya. So, bali, pwede mo siya magamit as a sort of ID kag ATM siya. So, manag-isa ka doon natin nga. Pwede siya gamitin mag-withdraw sa email? Pwede siya magamit kung mag-withdraw ikaw, something? Yes, oo. Pwede siya ma-depositoan, pwede siya magamit as ID. At the same time, if you would avail of your benefits, like sickness, mga paternity, and mag-avail siyang loan, dami siya ma-credit or masulod ng proceeds. Okay. So, bali, Sir Emil, kada isa ka member nga magpa-member, may ara sila nga card, or for example, existing member na kami, pwede kami ka-apply or ka-issue sa sila nga card? Either new member, at least may one contribution, pwede na-apply, or kung old member, na may wala ka unit or SSS card or become existing na unit na would like to avail sa bago natin na card mo, pwede yun niya applyan. And very simple ang proseso. No need to line up sa office natin, hindi kailangan magkato sa opisina. All they have to do is i-log in lang nila online account sa SSS, sa my SSS portal. Dahil ang application mismo. So they would take selfie lang nila and input ang mga needed na information. No? After which, nila ID ipag-deliver na. As of now, kung hindi nila selected nga branch ng bank, which is RCBC, no? Ang wala ang mag-cater sa pag-produce ang card. Okay. So, ano to, sa liwat, Sir Emil, ano nga bangko ang inyong provider with partners natin sa SSS? As of now, RCBC sa ang aton nga partner nga pa. And I heard ongoing na ng aton nga I think negotiations or partnership with Land Bank. Pero as of now, RCBC ang aton nga partner bank when it comes to my SSS card. Thank you. Sir Emil, may nagka-question, nagpadala din sa aton sa aton nga mga pages. Paano sa mga tigulang, Sir Emil, kung gusto nila, for example, na magpa-issue man sila, no?
Ti daw hindi sila gawa amo na ka capacitated nga techie techie gawa. Paano ba may provision ba kita dira nga pa pwede sila makakuha sa gihapon? Yes, actually number one, sir, if they have actually sa mga upod sa balay na medyo techy, we have, may mga materials makita online sa website kung paano siya i-go process. But, if hindi kaya or wala capacity nga mag-online na sila lang, pwede sila actually kakato sa e-center natin sa branches natin. If mas, nang maging convenient sila, mas tapos para sa ila, pwede sila makato sa branches natin sa e-center, pwede na sila ma-assist for that specific na transaction, pwede natin sila ma-assist. Kanami subong kaya ang aton nga SSS ag other agency nga kadto na gid sa aton nga mga general public. So nagdamo no makita naton sa mga different centers. So siguro sa email mas maayo kung ma-announce naton kung sa ano ang mga e-center naton nga binabulang aton nga SSS to provide services sa aton nga common public. Hindi ko na po Okay, ang aton nga mga e-center din pwede makakadto ang aton nga mga okay. Sige, ang e-center nato para sa mga branches natin, sir, no? Kung diri sa Iloilo, we have sa may festive na mall, kita diri sa may annex building, kung familiar sa marketplace, no? Sa mga sinaara ng opisina natin sa SSS. So, pwede dira sila kapatid. Mayayaman kita for those nga Dapuli Central Panay or lapit dira sa may Pavia, mayroon kita opisina dira sa City Mall Pavia, may e-center man kita dira na pwede maka-assist or sa may service office natin dira sa may City Mall Molo, kag sa may Robinson's Main, sa may Ledesma, pwede sila maka-assist man when it comes sa mga online transactions nila. Pwede dira. And other than that, outside ng Ilo, sa si Antique, may office man kita dito. And in Calibo and Roas. Pero nakita sa may City Mall na area. So, pwede mo sila dito matransact. Sa mga medyo malayo-layo, Sir Miel, no? Pag-apply nila, ano ba? Ma-process ba tayo? Makuha nila daw ng card or they have to go back some other time para makuha? Upon application, i-deliver na siya within 30 days sir, ang agreement with the bank. Na within 30 days, ma-deliver na ang ilang may SSS card. So, ang initially na balaan po is previously sa branch lang i-pick up, but ang ultimate matter na nga goal is i-deliver sa address ng member. Nakatahom sila? Kung na door-to-door delivery sa balay mismo sa nag-apply daw. Pasalamatan natin siguro sa email sa atin yung mga sa mga members. Yes, so lang isa ka changes. Isang change na implement na sir is nag-partner kita sa bank. Like before the last, if magpa-change ka ID, sa SSS na bayad ka sa replacement. But because of our partnership with the bank, ang ining application sa may SSS card per Hines is free. So, libre lang siya, wala ka dapat bayad. So, maayo gid na nga informations no sa aton nga mga nagapalamati kag sa iban nga mga sa mga existing members ng aton nga SSS. So, libre siya gali, wala na sang bayaran tapos i-deliver pa door to door sa respective nila nga mga panimalay. So, very convenient gid ining oportunidad no para sa aton. Naga-level up gid man Sir Gabs ang serbisyo sa social security system. What more, Sir Emil, na dapat natin ipaalindon sa mga members sa mga nagpapamati sa aton diri sa Real Talk sa Radyo Pilipinas Iloilo? Yes, aside from that, will-launch kalungan sa announcement ni President Bongbong Marcos, will-launch pa natin para sa assistance sa members natin. Ang ginatawag natin nga loan assistance for those na napiktuhan ng calamity. December na siya ngayon ka nag-start. So, wala na siya 1 year. So, ang difference naman niya sa regular na calamity loan, Sir Hines, is iyang loan is may moratorium na 6 months. Ngayon kasi, hindi ka mag-subscribe within the period of 6 months. So, namin dedicated kung medyo napektuhan ka ng calamity and kailangan mo kwarta
medyo hard out ka pa, hindi ka mag-worry kasi 6 months pa na hindi ka need magbayad kasi may moratorium siya. And low interest, no po ang interest, wala ganit 10%, but 7% na ang interest. And kaya po yung 24 installments din siya. So, pwede na ma-avail sa member natin. And as you mentioned, hindi niya magpila sa office kasi ma-apply na siya online. So, pag na-access nila yung online account, mag-click na lang sila dito to signify na gusto nila apply nila loan program natin. Calamity loan na siya, Sir Emil, or loan assistance? Ano ba pangalan sa loan ka na? Hindi siya, kung calamity na rin siya, may umusang announcement na sa ito ba lang na-apektuhan sa kalamidad. Enhanced loan program is tawag natin. When say enhanced, kaya magiging natin ng moratorium. Pero, kanan man actually, Sir Ice, is eligible man wala kasi lang nun na may certification sa address. Kasi tungkol ang announcement is, nationwide man. So, no need. As long as may valid lang siyang updated na address dito sa Pilipinas, na maka-encode sa system natin, automatic na siya. Plus, syempre, as always, bisa sa benefits natin, sa loans natin, na mga programs, dapat may active contribution sila sa rights. Among lang natin usual nga requirement para maka-avail sila. Nag-open ini sa Sir Email sa tanan nga types ang membership. You say dapat employed or ang self-employed yung mga voluntary members can avail sa sining loan services na gina-provide natin sa Subo? That's correct po. Pwede sa self-employed, voluntary, mga employed members natin, except sa mga nag-retire na natin yung member, no? For the retirees, the pension loan naman ang saya. Pero sa hindi nga enhanced loan program natin, eligible is maka-avail sa mga self-employed voluntary, even ang OFW natin yung members, yung mga employed sa private sector, as long as active ang contributions, may mga contributions sila prior sa loan, and at the same time, wala sila ng delinquency sa ilang previous na mga loan. So, ang mga number 1 na wala delinquency. Okay. Anyway, madamo pa siguro sa mga palamangkutanan ng ating mga customers, mga members, no, mga nagpapamati sa atong programa. Sir Emil, aside from this platform, paano nila makapamangkot pagid sa SSS numbers na pwede nato mahatag sa ilang, na pwede nilang matawagan for more inquiries? Actually, ang number natin na Sir Heinz, pwede na nila ma-check mo sa may website natin, www.sss.gov.ph. Nga branch directory or branch finder, pwede na nila gamit. Or, i-search nila sa search engine sa online, sa internet. Search nila ang SSS nga branch na locator. Pwede na nila ma-search sa blockage na branch sa ila. Kasi may mga number at email na nakabutang na pwede nila makontak. Pero ang generic na itong email, kung gusto nila mag-email lang aside from the mobile number or landline sa office, ito nila maintain lang ang email so kung usap tayo at sss.gov.ph. That's USSSAPTAYO@sss.gov.ph. Ang muna siya natin one and only na email. So kung may mga email, sila other than that, ang mga email for Heinz, especially hindi pala, hindi sila sigurado, mas better nga hindi nila patano sa i-entertain. Kaya kasi may alaman kita daw sa Heinz na may kopya ng ato nga siya para ng fraud or information. Basta makaistorya sila sa mga sa kwarta, nagasulisit sa kwarta, daw delikado. Mga link na Sir Heinz, no? Ang subong sa mga modus, especially kay online. Okay, so sa liwat, no, Sir Gabs, no, madamo, pati sila sa pamangkot, yung malaman, yung kaya ginatag sa ato ni partner Sir Emil, ang mga pwede nilang kantuan, no, ng website, kag numbers nga pwede nila mapamangkutan sa ila yung mga queries. Sa liwat, Sir Emil, madamo kayong salamat. Thank you so much for the time, for joining dito sa atin sa Real Talk.
Yes, it's my pleasure no hoping sa next natin nga pagkutanay ang reputation para at least medyo malawig-lawig na natin pag-exchange sa information. Mas manami gid kung face to face kag physical nga makabisita ikaw di sa ato Yes. sa Radyo Pilipinas sa aton nga located Yes. diri sa Iloilo Science and Technology University. Maayong hapon, madamong salamat sa email. Thank you very much, Sir Emil. Salamat, looking forward kita sa ginambal, Sir Emil, no? Baka kapi-kapi kita din sa ato yan sa programa, Sir Gabs, no? While having the interview. Kagka namin isang services book sa SSS, kaya even may araman sila nga parang app nga sa din pwede ma-upload, ma-download sa aton nga mga lalo na mga members nga wherein ikaw mismo makita mo ang imong status ang imong mga contributions dra may mga data nga gusto mo mawalan kung maka-download ikaw sang ilang SSS nga app. Okay. So, anyway, ang oras sa subong mga kabiyan, it's 39 minutes after 3 in the afternoon. Kapag yapon si Heinz and Sir Gabs. ang aton niyang tandem diri sa Real Talk. Real Talk. And of course, ang mga ginapanindutan sa Quiapo, sa mga nagpapamati sa aton, you could still join us here. Kung may mga questions, kung may padala lang through our comment section sa atong mga respective social media pages. We're going to pause for a short commercial break. Pagbalik natin, tingbonta, no, ang discussion ta regarding sa 10-point agenda para mabalaan natin, kag lalo na sa mga atong mga different units, Sir Gabs, no, nga nagpamati mo sa subong, kung ano bala ang kaundan sini, kag ano bala kung paano natin ma-actuate, no, or paano natin ma-reflect ini sa aton yung mga lubrahon diri sa ISAT University. Ang oras na siliwat, 40 minutes after 3 o'clock, magabalik pa si Heinz and Sir Gabs. diri lamang sa Real Talk. Alas 3 na! Magpamati na sa Hello, ECFU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes tungkol kay Lucine Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ESAQ President Dr. Gabriel M. Salisbury Jr. sa Tagsa Miyerkules. Study Break, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala. Magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido. Tagsa pa Webes. Level Up, ang programa magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sabihin na ESAQ may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa Biyernes, ugkanta si Miss Frida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it. Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nabudlayan ka bala mangita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkanto lang sa office sa Industry Linkages Development Office for Reservation na nahamtang sa second floor sa Student Services Building. Pagpakitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portula, ang project mentor sa rental services, o si Miss Jane Zaragoza.
o kung magtawag lang sa telephone number 033-320-7190 Local 292. Nakabakal ka na bala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISAQ Integrated Income Resource Generation Program Store na hanggang sa kilid sa ISAQ sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka po makabakal sa tela para sa ISAQ uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo na barato. So ano bang ginahulad mo? Bakal na! Real Talk. Philippine Standard Time, 44 minutes after 3 in the afternoon. Real Talk. Liwat. Real Talk. Nagabalik siyempre pa ng inyong mga partners na si Idris sa Kanginan sa ating yung programa right here on Hello Is It You? Right here siyempre pa sa BYLL 585 Radio, Pilipinas, Iloilo, kagang sini ang iningation. We will be deserving the same no para mahatagan man sa nagakaigo nga attention kag illumination no kung pagpaathag no ang aton niya 10-point agenda because I think this is very important to anchor our activities and projects sa siniya nga klase sang direction which is actually being prepared no and directed sa ating university president ang upod ta sa subong. Sige Sir Gabs. Okay, sa siling ko kay Sir Hines nga when I buy for the presidency sa ato nga university, ay nag-lay down ako sa ako nga directions. Although ato nga university may ara naman nga established nga mission vision as well as ato nga institutional goals. But of course, para to align kag para ma-harmonize pag nato ng tanang operations sa university, kag we will be guided sa ato nga term as the president. Ging pihak-pihak pag nato ni sa 10th areas of concern. So first ang ato nga first agenda or first goal sa ato nga anchor is we have to anchor is the foster academic excellence as the number one. Then promote innovation and research, enhance industry partnership, the third point. And then we have to strengthen our community engagement, foster inclusivity and diversity. And the sixth point is the enhance infrastructure and facilities of the university and promote global engagement. And number 8 is the enhance resource generation and sustainability. Then 9 is the uphold good governance. And lastly is we have to enhance our working relationship with the alumni. So ging plaster na siya nato and happy to report our community is at your community. Ngayon nga 10-point agenda, hindi lang niya ako as the president. So ging work out in nato with the help sa aton Office of the Planning, Development and Auxiliary Services, nga sa din this will be really institutionalized. Kag include na gid sa aton strategic direction sa aton university. And we're happy nga during the last third quarter meeting no sa aton governing board, ging-approve ining aton strategic plan for the next 5 years. Nga wherein ang aton 10-point agenda were already included sa aton strategic plan. So as a result, Sir Gabs, po silingon, for different units, dapat may naka-embed na kita o naka-angkurahe na ng aton yung mga pag-obrahon sa aton strat plan, sa aton action plan, and of course, with the guidance ng aton 10-point agenda which was set of course with the leadership. No? Na mo sinagawang aton Yes, Heinz. Kaya gusto natin nga siya mention na institutionalize ini siya kay may mga impressions ang una nga kay Sir Gabs lang na nga agenda but in order nga really ma-institutionalize so ging situate nato nga this will be really incorporated sa atong strategic direction. So that's why last third week yata, that was January 21, nagkanda kita sa year-end evaluation as well as revisiting sa aton nga strategic plan, action, kaga naton nga action plan, mas strengthen naton nga wherein ini nga 10-point agenda will be incorporated nga in every unit sa aton nga university, makapture din siya kag sabihin ng atong mga activities is anchored towards that directions as also stipulated sa aton nga
strategic plan. Actually, do ara man tayo ng mga essentials sa Sir Gabson. No? Kung lang tayo mong tempo to agenda, nagatandog sa alumni, sa partnership, sa governance, research, extension, even sa mga mandates no sa ato niyang university. So kung ikaw na belong sa mga different units ka na, ang ubraho mo na lang gid just to make sure nga ang imo mga activities are also so ang kurahe man, no? Nakaangkurahe man sa sinang mga agenda nga set iya sa atong leadership sa ISAT University. Before kita mo padayon Sir Gabs, sa iban pa mga detalye, we would just like to remind everybody, yung mga nagapamati na sa buong, no? Nag-message sila sa akong personal. Ipadala nyo lang na paliyaw sa ating comment section ng inyong mga mensahe sa aton yung presidente. If you have any questions, by the way, no, sa aton yung co-anchor, now is the chance, no? You will be getting it. This is like the front row, no? Sir Gab, sang palamangkutanan because we have the person where the box stops, no? Habal nila. So if you have any questions, you can simply send in your comments or your questions sa aton yung mga respective na social media pages. Actually, Sir Heinz, this is really an opportunity for me kahit islinganin nato as part of one of my 10-point agenda sa giving stipulate kay na is good governance. So, we're so happy na we have this engagement and partnership sa aton sa Radio Pilipinas nga wherein nagiging bahin kita kaya hindi really never expected sa Heinz na magiging anchor sa isa ka radio stations but anyway, madamo gid salamat for this opportunity. Nga sa din malay down ta pagid magiging malapit pagid kita sa aton nga community. So if there are some clarifications, maybe this is also one avenue nga wherein na pwede nila mapaabot. Masabat naton kung anong mga queries nila. Basi do second calling mo na, sir. Okay, no? May lagi kita tingin buta sa tempo agenda about sa research, infrastructure, no, sa mga amo na klase sa mga aspeto sa aton niya nga pag-aubrahon dito sa university. So far, sir, diin kita sa imong pagpananaw regarding sa direksyon nato nga ginset sa Subong, no, in the next 5 years. So far, based sa aton assessment kag sang review sa nagligat sa mention sa January 21 or 22 yata. Tanan ng ato nga 10-point agenda is really on the ground. Kag tanan nga mga unit are doing their best nga malabot kag ara na siya actually kay slingan ako niya we will not be waiting although my term will be ending sa 2027 August 4 exactly 2027 nga hindi ko man ini tanan malabot within the 4-year term but somehow maumpisahan kag we will really align kag nakita naton daw tanan niya siya actually ara na kita just like in terms of academic excellence this was already started at the time sa aton nga first university president kag gina-sustain naton kag ginapadayon pa ginaton and when it comes sa aton nga innovations and research we are really doing good kag we are so happy kag gina-look up kita sa other university not only here in the region in terms of science and technology na aspeto and last time nagiging bisita nga naton diri nakita na developan naton nga si Dr. Ambot ang aton Vice President for Research and Extensions ging lay down niya isa naton sa mga project in terms of the science and technology initiatives ang aton nga university particularly ang aton nga RYPIC no nga programa kagadamo pagid no so in terms sa research kag in terms of industry partnership nagadamo man ang aton ang aton nga partner industry kag mga engagement kay we believe we could not operate by our own no kinahanglan ginato ng partnership kag daw halos every week or kadamo-damo sa mga MOA subong nga ginapang-signa naton kag it was also approved by our governing board nga so din mas strengthen pa naton ang aton yung mga partnership with different agencies so ang aton internationalization so ang aton global engagement which is isa na sa subong medyo magulo gasto but if we want really to be known internationally we have really to engage and we have really to strengthen our international visibility so that's why we're trying to send ang sa aton yung mga estudyante bisan na somehow sa subong dili lang sa Southeast Asia nga area but ginamat-amat naton kag medyo magulo gasto gid man ang internationalizations but kung hindi naton ini sa pagtutukan hindi nato malabot ang aton nga vision to be the leading science and technology university in Southeast Asia. Kag isa pa, this is a good investment. Kasi ultimately, this is going to redound Sir Gabs, no? Para sa benepisyo sa mga estudyante sa ISATU. No? Daw mo na. Kag nakita naman natin siguro, we are already known internationally because of our mga international awards na na-receive sa aton nga
nga university, kag particularly sa mga ranking, sa diin na this is open sa tanan actually nga mga university, but we are so happy nga ang ISATU nga diri sa Iloilo nagiging being recognized sa aton nga mga different rankings, mga world university ranking ara na kita dira, no? So ang Times Higher Education Rankings, pila lang kita diri even sa Western Visayas nga naka Wuri, yeah. World University Green metrics. Yeah, so, kasi din somehow mo to pamangkot din na kita. So ara lagi kita ya on the ground as well as sa aton implementations. Nga amat-amat na naton nga man nalabot ang ini nga mga tinutuyo kag ini mga handom sa aton nga university. Kag sa madumduman sang ginset ni Sir Gabs, ang ato presidente ng hindi nga klase sa direksyon, I think this was also welcome by everybody because apart from the fact na bisan pa paano ini mga butang ni, though i-cluster ito na lang kay ginaubra naman siya kadaan, mas natagaan kapag isang direksyon sang encouragement to do the same, to do more because ara na gid siya, no, nakabutang na gid siya sa aton niyang direksyon, no, naging set sa aton niyang leadership dito sa ISAT University, Sir Gabs. O kag simpre mas namin ko na itemize na siya or na-classify gid kay para ang mga respective units nga focus just like when we see of community engagement so aton nga extension services sila nagadil dira when it comes sa aton nga internationalization program. We have also the office which is involved under the office the Vice President for External Affairs. So natutukan nila ini nga mga bagay. So kada unit may corresponding accountability no in this 10-point agenda nga lay down naton para sa aton nga universidad. Salamat, Sir Gabs. Anyway, oras na subong mga kabiyanan, 55 minutes after 3 in the afternoon sa atong pagbalik. Tagahantas ang oportunidad si Sir Gabs, ang atong presidente, ang atong partner sa subong. Pag-asabto nila ang ginhatag nyo sa amon nga rapid fire questions. So, bantayan nyo sa pagbalik sa Real Talk, diri lang sa DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Nakabakal ka na bala sa imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store na hanggang sa kilid sa ISATU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka pumakabakal sa tela para sa ISATU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo na barato. So ano ba ginaglat mo? Bakal na! Real Talk. Philippine Standard Time, 56 minutes after 3. Nagabalik sa gyapon si Hans. Sir Gabs, Diri sa atong programa ang Real Talk. Ari na ang aton ginahulat. Tagaantas ang tiyempo aton nga presidente, no? Taga-sabton niya, ginatag nyo, gin-volunteer nyo, gin-suggest yung mga questions sa aton nga rapid fire. 10 questions, Sir Gabs. And let's start off now. First question, coffee or tea? coffee, Are you a morning person or a night owl? night owl. Grabe yung mga question nila sa ating Kasi presidente. hindi ko masabat ang iba lang nila. Diin ang imo pinaka-paborito ka spot sa campus? Diri sa new site. Sa new site. Kung ikaw, ako ng ISATU, isa-isa ka estudyante, ano ay ang level niya subong? If ISATU were a student, what year level would we be? Year level. Oh, year Okay. level. Siguro mga aral na kita sa third year. Third year na. Very good. Isa ka tinaga nga mag-describe sa ISAT University students. Hardworking. Wow. Ano ang imo pinaka-paborito nga campus food or favorite sa campus? Banana Q. Ano lang sa Pero may ginakaon namon na sa office. Banana Q. Healthy. Kamuti Q. Ano ang pinakadako mo nga damgo para sa ISAT University? Siyempre, ang pinakadakong damgo naton is ginaubdan naton niya po ng pananaw naton nga to be the leading science technology university in Southeast Asia. Nga malabot ang ilang damguhan.
We shall and we should. We should. Kung may hatag ka o may iduga ka sa nga subject sa curriculum sa kada estudyante, ano na siya posible? Actually, nawala na ko sa gusto idugang, daw gusto ko gana ibuhin. Kaya kadamo daw isang content sa ato. Okay. Kung may superpower ka, sir, what would that be? For the next question. Gusto ko magiging magician. Magician. Okay, for the last question, sir, sugunan mo lang. Complete the sentence. ISAT University is... Sikat. There you have it, ladies and gentlemen. Diriya sa Real Talk. Nagpasalamat din kita, Sir Gabs, no, partner, sa aton yung mga kabyanan na nag-upod sa aton. For nearly an hour na atong programa. And of course, sa maging guest natin sa subong hapon. They should be expecting that we will be doing more, Sir Gabs, no, sa dason natin yung mga episodes. Diriya sa Real Talk. And I believe, Sir Gabs, I think I did inform you. I-plug ko na in advance. We will be joined by our sa director, no, sa dason natin yung episode. Ang balisa. Puli. Maka-pring ko na ito na ito niya. First University President, si Doc Raul Muyo. Ang hambalya, Sir Gabs, mangitala sa kung sang part dito sa iya meetingan para maka-join sa atong programa sa dason. Kapag na may engage, kasi upod kami next week. Upod ko mo, Sir. Hambalya. We have the activity with the Commission on Higher Education next week. Okay. So sa liwat, no, bantayan nyo na natong nadasong ng programa. Dasong yung episode riya sa aton sa DYLR Radio Pilipinas Iloilo. Oras na subong, it's 59 minutes after 3 in the afternoon. We would like to say thank you, our gratitude to all of you for joining us sa sulod niya sa isa ka oras. Siyempre pa, ako si Heinz and Sir Gab. And this is our program, your Wednesday Habit. This is Real Talk. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming.